Hello guys, continuation ng rifle collection ko. So, una, yung military surplus rifles. And then, pangalawa, yung modern rifles, modern sporting rifles. And then, next, hiniwalay ko talaga to, yung mga 22 LR rifles. Okay? So, to start with, ito tayo. By the way, lahat na makita nyo were safety check prior to filming para mapabilis tayo. So, this is a GSG 522. Siguro, I don't know, 12 years na sa akin to. HK clone. Clone lang siya. Ito, Fox suppressor or faux suppressor. So, hindi siya totoong suppressor. Part of the gun yan. Part of the barrel, actually. So, naglagay ako ng red dot, pinalitan ko yung stock. Ang stock nito, plastic lang na fix. Ito, retractable. Sa ano to sa airsoft. Ito din, yan. So, GSG 522. Kung wala pa kayong GSG 522, I don't recommend this. Bakit? Kasi plastic ang internals nito. Mahirap magayos pag nasira or maghanap ng parts. Ito, napakita ko na to, Squires Bingham. Pag nakita nyo may nakakabit na magazine, nilalagay ko yan para hindi mahirap maghanap ng magazine niya. Okay, Squires Bingham, binili ng Armscore. Nakuha ko to sa pawn shop, semi-auto. Dalawa yata yung 10 round magazine na kasama nito. Tsaka isang 15 rounds, no? Mahal ang magazines nito, kaya it's worth saving. Plus, yun nga, Squires Bingham, malapit sa puso ko to dahil related to sa Armscore. Yan, 22LR. What else? Ito. Oh, pasensya na kung iba hindi ko matatandaan na kasi nga matagal na, tsaka sobrang dami kasi ng baril ko. Ito, ano to Remington ba to? Yeah, Remington 5 Remington 514 single shot bolt action 22 LR. So binili ko to para kay AJ, no? Pang practice, pero yan, 12 years old si AJ ngayon. Parang kailangan niya ng i-upgrade. So, pag nagsisimula ka, maganda kasi pagka single shot lang. Yung, kunyari, nagsisimula, bago pa lang yung shooter, bata pa, or kunyari, misis nyo, first time nyo magpaputok, syempre, mas maganda yung paisa-isa muna, para hindi sila ma-intimidate, tsaka para, lalo na pag bolt action, no? Mag-focus sila sa fundamentals of shooting, hindi yung rat-rat lang ng rat-rat. Alam nyo yun? Pagka may new shooter, tapos binigyan mo ng barrel, gusto ubusin agad yung bala Pero pagka single shot, single action, mas nagko-concentrate sila sa sa target. Okay. Rossi RS22, available to sa Pilipinas. Yan, very reliable. Kaso yung yung magaan masyado, pero gusto to ng asawa at anak ko kasi madaling gamitin and sabi ko nga reliable naman. Pero kung kukumpara mo sa ibang 22 LR rifle, syempre mararamdaman mo na pag hinawakan mo to, cheap feeling. Pero yeah, syempre nagma-match sa price kasi cheap naman talaga siya. Pero yun nga reliable siya. Okay? So ito, meron siyang hooded yung front sight para hindi siya ma-damage pag nabangga or nahulog. Tapos ito, wala siyang hindi siya threaded. Tapos last year nagkaroon ng sale yung Academy. Ito tama. Bumili ako nito kasama tong package na bag, Rossi din. RS22 din siya, pero may kasama na siyang scope at threaded siya. Threaded for suppressor or muzzle brake. Kasama ni scope, conus. Yan. So imagine nyo, yan, dalawa ang Rossi RS22. Yung isa yung basic, yung isa naman threaded barrel with scope, bag, and scope and bag ang niya. Ang kasama sa package. So dalawa ang Rossi RS22. Next, ito, ginawa ko rin ito ng video, nakita ko sa pawn shop. Kita nyo, luma na, no?
At saka kita nyo yung wood na ginamit nung unang panahon, talagang hardwood. Tumatagal talaga yan. Pagka kayo may ganito, madali lang to i-refinish. Lilihain lang yan, tapos babarnisan. Mukha na rin bago yan. Noong nabili ko to, wala tong part dito sa leaf spring. Binili ko lang sa eBay. Yan, pwede na. Pwede na siyang gamitin. So, ang model naman nito, sabi ko nga, pasensya na kasi hindi ko masaulo. Lakefield Mark 1. Lakefield Mark 1. Discontinued na to. Parang binili to ng Savage tong Lakefield. Single shot, bolt action na 22 LR. Okay, what else? Ito na tayo. Yung ginamit ko last time. Yan, gaan nito, no? Rock Island Armory TM22. Yan, naka-insert yung magazine. Ang reklamo ko lang dito sa ganitong TM22A, hindi compatible yung magazine nung all steel na TM22 dito. So, hindi ko pa alam saan makakabili extra magazine nito. Pero mura kasi siya eh. Kaya, very good purchase na rin. Ito yung nireview ko din na Red Dot. Kung tutusin itong Red Dot na to, pag binili nyo ng full price, mas mahal pa siya dito sa baril na to. No? Pero ito, nabili ko lang siya ng sobrang mura. Tapos, ito yung front niya. Hindi ko alam bakit nakaangat to. May spring loaded. Spring loaded. So, ito naman ay semi-auto. Ito yan. Left side charging. Tapos, 10 round magazine. Tapos, yung stock niya, butt stock. Para siyang magpull. Kinopen nila yung magpull. Rubberized butt pad. Doon sa mga gun owners dyan, ang tawag po dito, butt stock. Hindi po to butt. Ang butt is puwet. So, pinakadulo, butt pad. Pinakadulo naman yung padding. Ito naman, butt stock. Okay? Kita nyo yung design ng stock nyo. Okay. Okay, next. Sa 22LR natin. Rock Island Armory. So, ito naman yung all steel. Ito, mabigat talaga, no? Binili ko to dahil sale lang din. Tapos, maganda siyang trainer. Ibig sabihin, dedicated na 22LR. Pero parang pumuputok ka na rin ng AR-15. Pero syempre, iba yung function kasi ang charging niya dito sa left side. Left side charging siya. No? Tapos, ang ganda na ito. Kita nyo, flat face trigger. Ang ganda ng trigger nito, trigger system. Si Charles gustong-gusto pala itong yung optic. Nikon P223. Itong optic na to, binili ko yan para sa AR-15 pero sabi ko lahat naman ng AR-15 ko may optic na. Dito ko na lang nilagay sa TM22. Ayan siya. Threaded din yung barrel. Force suppressor or muzzle brake. Aluminum dito. Aluminum din yung upper and lower. Pati itong tube. Aluminum. Pati itong buttstock. Aluminum din. Rubber lang dito. Itong grip. Everything is metal. No? Kaya alam nyo na matibay siya. Na talagang tatagal. And syempre, pag ikaw nagkukulik ka ng gun, dapat meron kang Ruger 1022. Basic yan. Kasi ito yung tinatawag na Honda Civic ng 22 LR rifles. Yan. Ruger 1022. Actually, nung binili ko to a long time ago sa Walmart, siya, yung ordinary na plastic stock or polymer stock. So, binili ko sa eBay yung wood stock para ma-adjust ko yung length of pull. So, yan, naglagay ako ng rubber butt pad na extension. Sa tingin nyo, siguro sabihin nyo, hindi naman kailangan ng ng rubber butt pad kasi wala namang recoil ang 22. Yes, pero humaba yung length of pull ko kasi adult ako eh. Yan, mas komportable akong yung pag-cheek weld ko kaysa yung mas malapit ka. 'Di ba? Yan, so tapos bumili ako ng threaded muzzle adapter. Yan, naglagay ako ng muzzle brake ng AR-15.
Na-amaze ako. Iba yung tunog nito pag pumuputok. Iba eh. Iba. Hindi siya ganun kalakas. Tapos yan nga. Stainless yung barrel. Kaya minamatch ko yung, yung scope na din. Na silver yung scope para mag-match sa barrel. Matagal ko na gustong lagyan to ng red dot. Kasi sabi ko match na match siya. Parang meant to be. Kaya bumili na lang ng isa pang Ruger 1022. Which is the charger. Yung yung sa Amerika, considered to na pistol. Okay, Ruger pistol to. It takes, meron akong banana magazine nila, BX25 palitan. So, pag naubos to 25, switch mo lang to. Ito yung cover lang yan. Okay, so parehas, pwede ito gamitin nila. Ito yung charger. Ruger charger. So, sa Amerika, pistol to kasi wala tong stock. Ito, brace to. Brace. Nilagyan ko siya ng brace. So, pwede ko siya ipotok ng naka-fold. Mas maikli. Sarap din gamitin to. Pang rat-rat. Kasi, very reliable ang Ruger 1022. Naglagay lang ako ng forward muzzle brake. Yan. Tapos, angled foregrip, sling. Sabi ko, basic ang sling pag meron kayong rifle. Kasi mafi-free yung hands mo eh. Pag hindi ka pumuputok, masasabit mo lang siya. Kaysa ilalapag mo in an SHTF situation, mas maganda na may sling. Para magamit mo yung kamay mo. For whatever na kailangan mo siyang paggamitan. Cheap red dot from Amazon. And I think that's it. At saka itong folding stock. Alam niyo ba yung folding stock mechanism nito? Pang AK-47 yan. Minodify ko lang para magamit ko dito. Yan, mas maikli na siya. So, dalawang Ruger 1022 ko. Isang rifle at isang maikli. Yung charger. Oh, ito. Oh, baka sabihin nyo, hindi ko sinusupport ang Armscore. Rock Island Armory M14Y. Napakamura nito. I think at the time nung binili ko to, ito yung pinakamura sa market na bolt action 22LR, magazine fed. So mas madaling mag-reload, tapos threaded ang muzzle niya or barrel niya. So kung magpapa-thread kayo ng barrel, napakamahal. Mas maganda bumili ka na ng bagong barrel na 22, no? Kaya ito sabi ko, why not, no? Bibilin ko na yan kasi yun nga, yung threaded muzzle brake, yung muzzle pa lang niya or barrel, threaded barrel pa lang niya na feature, worth it na para bilhin mo to. Kasi mahal magpa-thread. Kung isasama mo pa yung shipping and handling. So, bolt action. Yeah, ano naman yun. Yeah, decent naman yung action niya. Hindi naman siya mahirap i-kasa. Anyway, so Rock Island Armory M14Y. Ito naman, ito siguro yung pinaka-accurate ko na na bolt action rifle. Savage Model 64 FVSR. Yan, tapos kita nyo yung camo finish ng stock, no? Pwede talaga siya pang hunting or tactical 22LR. Bumili ako ng stock, pouch. Stock pouch lang yan. Yan lang binili ko. Tapos merong parang cheek riser dito para mas tumaas yung cheek weld. Scope, may scope ko dito. Fujifilm! So hindi nakakilala Fujifilm. Oh, dati gumagawa ng mga camera, gumagawa ng scope. Nakita ko lang itong deal ng Fuji. Kaya sabi ko, sige, bibilin ko yan. Tapos, threaded din ang muzzle niya, no? Ang barrel niya. Tapos, free float to. Tapos, kita niyo yung, yung barrel. So, ganyang design ng barrel, mas madali daw mag-dissipate ang heat. Okay? Pag ganyan ang design. Comment down below na brain fart ako. Nakalimutan ko anong tawag sa ganitong barrel. Okay, so, very accurate gun. If ever sasama attend ako ng competition for 22LR, siguro ito gagamitin ko. Ito siguro. Ito gagamitin ko. Very accurate, heavy bull barrel, fluted
Fluted ang tawag dyan. Fluted design. Tapos threaded pa. Yan. Tapos kita nyo yung bolt. Oversize ang bolt nito. No? And sabi ko sa inyo, no, yung misis ko pag nag-shooting, nare-request niya palagi bolt action. Sabi ko, bakit? Parang sniper eh. Parang sniper pag ginagamit mo yan eh. O, ito naman. Savage 17 HMR. So, kita nyo naman, pang hunting to. Kasama yung package. Sa package yung scope. Nabili ko to sa pasyente ko. Baka yung pasyente ko patay na. Kasi sabi niya sa akin, dinidispose niya yung mga baril niya. Mabuti, nakapag-dispose siya bago siya mamatay. So, eto, nabili ko to sa pasyente ko. Sobrang mura. Kakaiba sa Savage, yung AccuTrigger. Yan, may AccuTrigger siya. Okay? Yan. Baba ko pala. Dali. Yan. Yan. So, pang-hunting talaga to, naka-design, tapos bull barrel. Yun lang, hindi siya threaded. So, the other day, gusto ko siyang i-thread. Hindi, kailangan kong bumili ng special na adapter para magamit yung pang-thread ko dito. Okay? So, yan. Savage 17 HMR. Ito, binili ko rin to para kay AJ nung panay-panay ang punta namin sa property. Cricket rifle, nakasale to sa Walmart. Nilagyan ko lang ng scope kasi mahirap mag-cheek weld, ang baba masyado. Kaya mas maganda yung scope mo yan, medyo mataas. Inano ko pa yung talagang sukat Parang ano ba to, high. Kasi high, medium, tsaka low ang ang scope rings. Ito yata yung high. Tapos yan siya. Ang liit lang, no? May nakita ko ibang YouTuber ginagawang survival rifle to eh. Kasi sobrang mura niya. Tapos pwede mo siyang paghiwalayin, tanggalin mo lang yung screw dito, tapos ilagay mo sa isang bag. No? Pwede ka na daw mag-hunting ng small game like squirrels. Okay? Ang kakaiba lang sa cricket, ang ayaw ko sa cricket na pagka winert mo yung action, hindi pa yun puputok. Kailangan ikasa mo pa dito. I-pull mo pa yung hammer. Yan ang ayaw ko. Kaya naglagay ako ng ganito, lanyard. Tapos ito na lang ang hihilain. And true enough, marami mga nanonood ng videos ko, lalo yung mga Amerikano, na-appreciate nila to. Kasi, maganda daw mod yan. Okay? So, yan. Cricket 22LR. Ito, nakita nyo, parang dami ko palang Savage, no? Savage kasi, mura eh. Ito yung ginawan ko ng Savage Takedown. Ginawan ko to ng mga videos recently. Kasi nga, takedown. Sabihin nyo, sira yung baril mo, nabali. Tapos, tinitread ko nga yung muzzle brake nito. Kasi, sabi ko, kung gagawin ko tong survival rifle, dapat tahimik to. Yan, tinitread natin. For muzzle brake or suppressor. Okay, tapos, ang kakaiba pa niyan, bumili ako ng magazine. Meron, available. Na ganito kahaba. Ayaw ni YouTube yan. So, hindi ko na lang ipapakita. Dali, hindi ko makita. Yan. So, yan. Savage 64 takedown. And, ito pa, may isa pa tayong Savage. Paano ko ba lang Savage? Ito, binili ko to sa panganay ko naman, tsaka pangalawa si JM, tsaka si Tantan. Si Tantan tsaka si JM, tinuturuan ko sila mag-shooting. Gamit na gamit din namin to, no? Yan, ito. Ngayon, kita nyo, tinetread ko yung barrel. Para lagyan ko ng muzzle brake. Tapos nilagyan ko ng folding na bipod. Paharap. Maganda. Marami pala akong 22LR. Tapos, I think, kahit hindi ito, AccuTrigger, minod ko na to para mas maikli yung trigger pull niya. And I think last but not the least, ito na pala yung last, yung Winchester, no? Ruger 1022 clone to, no?
Ginawan ko rin to ng mga couple of shooting videos and review. Winchester Wildcat. So, hinintay ko talaga mag-sale yung ibang kulay naman, hindi black. So, nung nakita ko nito, ito na bibilin ko. Sabi ko nga, pag nakita kayo ng barrel, na rifle, na may threaded barrel, yun, isa sa pinakamahal na aspect nun. Kasi pag pinatread mo yan, ang laki ng gastos mo. Kaya sabi ko, okay, for the price, ibawas mo yung threaded barrel, tapos gumagamit siya ng BX25 magazines. So, ano na yan? It's a no-brainer. Bakit hindi ka pa bibili? Gumagamit siya. Tapos ito, meron siyang iron sight, peep sight. Yan, very lightweight. Maganda rin. So, kung ako tatanungin nyo, Ruger 1022 or Winchester Wildcat? Siyempre, Ruger 1022. Unang-una kasi itong Winchester Wildcat, polymer yung receiver. Polymer yan. Polymer. So, hindi natin alam kung gaano katatagal yan. Yung Ruger 1022, syempre, metal. What kind of metal, hindi natin alam. So, it's just that kung makukuha mo to sa magandang presyo at wala ka pang Ruger 1022, di siguro ito na lang din ang kunin mo. 'Di ba? Pero kung, kung allowed ka naman magmay-ari ng multiple guns or allowed ng budget mo na tatanungin mo, hindi masama na meron kang ganito kasi interchangeable yung magazine silang dalawa ng Ruger 1022 at saka itong Winchester Wildcat. So it's up to you, anong gusto mo, yung lightweight. Sabagay, ito nung bagong bili ko to, lightweight din to kasi plastic stock talaga to originally. Ginawa ko lang na wood kasi mas classic siya. At saka feeling ko mas tumataas ang value pagka wood compared sa plastic or polymer. I think that's it. That's it, guys. Yan na ang aking ang 22 LR rifle collection. Pero ito nasa gitna siya. Mention na rin natin, Savage na naman. Savage na naman. No? Bakit ko sinama to? Kasi ito, combination. Rifle, shotgun and rifle. So, 22 LR sa ilalim, 410 shotgun sa ibabaw. Break action, design, ito. Ayan po siya. So, baliktad, sorry. 22 LR sa taas pala at 410 sa ibabaw. Magkasing size lang kasi dito, yan. So, pwede itong, ano ba to? Consider nyo ba itong shotgun or rifle? Kasi may rifle barrel to sa ibabaw Tapos shotgun naman, smoothbore sa ilalim. Anyway, so minention ko na lang din. Yung bago nila na version nito, takedown na rifle, pwede mong baklasin. Ito hindi. Kaya kinontak ko yung Savage Sabi ko, pwede nyo ba akong pagbentahan ng yung mechanism lang for takedown? Yun lang ang papalitan Ayaw nila. Ayaw nila na minamanipulate yung barrel nila for to avoid lawsuits daw. Anyway, so that's it, guys. Yan po ang aking rifle collection na 22 LR. So, let me know what you think. Comment down below. And do sa mga gun enthusiasts, gun owners na katulad ko, ano ang paborito nyo? 22 LR rifle. Kayo pagka gun collector kayo, dapat meron kayong 22 LR rifle. Naalala ko si Charles sabi niya, parang gusto kong bumili. Yes. Bakit? Kasi mura. It's cheap to shoot yung 22 LR. So, mura lang yung range time mo. As compared puputok ka ng 223. Although, meron ako 223, 556, pero syempre, mas madalas ko ginagamit yung mga 22s. Tapos hindi lang ako nag-enjoy, yung mga anak ko, tsaka asawa ko. Nag-enjoy sila sa 22. Plus, yung mga new shooters, nag-enjoy talaga sa 22. Kasi, hindi siya nakakatakot. Yung sound mismo, yung recoil halos wala. Okay? So, importante na meron kang 22 LR rifle. And, come SHTF, usapang prepping, part dapat ng prepper arsenal ang 22 LR rifle. For survival, and for hunting, mga ganon, and home defense. Home defense in a way na, meron kang mas malaking caliber, pero meron din kasi,
merong purpose pa rin ang 22LR for home defense. I think nung panahon ng Nazi occupation sa Poland ba, dinefend ng isang ng resistance yung building nila using 22LR. Nakalimutan ko lang yung details. Ilang araw silang hindi mapasok ng Germany, ng mga German Nazis because of the 22LR. Yun nga no. Anyway, dagdag kaalaman lang. So, yan po guys, bago magtapos ang 2024, ito po yung 22LR rifle collection ko. Come January, may parating na isa pa. Anyway guys, see you next time. Bye!